Ang big man ng Magnolia na si Ian Sanggala nga ba ay papunta na dito sa lineup ng Converge Fiberxers. Ngayong nakuha na ng Converge ito si Calvin Abueva, ang iniintay na lamang daw talaga ng Fiberxers ay itong si Ian Sanggalang. So mukhang ang gusto raw ng Converge ngayon makuha na itong si Sanggalang para makumpleto na yung kanilang roster. At baka ang hilingin naman nakapalit ng Magnolia ay itong si Justin Arana o kaya si Justin Baltasar. Isa dyan sa dalawa ang magiging kapalit nitong si Ian Sanggalang. Ngayon, mukhang kinakailangan talaga na maging maayos yung deal na to dahil alam natin na kahit na ang starting forward ngayon ng Magnolia ay si Xavier Lucero na, ginagamit pa rin nila ang veterano na si Sanggalang at hindi nila yan basta-basta na lamang na bibitawan dito sa Converge Fiberxers, lalo na at alam nila na mataas pa rin ang demand sa nasabing player. At syempre, ang balita nga kung itong si Justin Baltasar o si Arana ang ibibigay nakapalit, magiging okay to para dito sa lineup nitong si Coach L.A. Tenorio. Alam natin na itong si Justin Baltasar, for example, kung yan ang ibigay, ang taas ng potential niyan. 6'8", 6'10 player yan na pwedeng forward, pwedeng center. May perimeter game pa. So nababagay siya dito sa gagawing roster ni Coach Tenorio. O kaya kung si Arana naman, inside operator yan. Yan na pwede talagang pampalit dito sa pwesto ni Ian Sanggalang. Kaya naman wala tayong masasabi dito kung hindi maganda yung kalalabasan yan para sa Magnolia. Lalo na at alam naman natin na hindi biro yung magiging takbo ng darating na Commissioner's Cup dahil grabe yung mga upgrade at yung reinforcements ng mga darating. Kaya nga kung magkaroon ng trade itong Magnolia at Converge at isang galang mapunta dito sa Converge at itong si Arana sa Magnolia, aba yayanig talaga yan dito sa PBA. Samantala naman itong Titan Ultra ay hindi pa tapos yung diskusyon dito sa kanilang import at hindi pa to pumipirma ng kontrata, so hindi pa final yan. Pangalawa, yung coach nila na si Renzi Bahar, parang temporary lang yan at naghihintay pa tayo ng official announcement mula dito sa kanilang team. Ngayon, dito naman sa lineup nila, 23 yung players nila dyan kasama na yung import. Plus of course yung rights kay Greg Slaughter. Tandaan natin, pati yung rights kay Arvin Tolentino at Troy Reich, nasa kanila pa. So medyo madami na players itong Titan Ultra at kinakailangan siguro na medyo bawasan nila yan dahil hanggang 15 lamang ang allowed dito sa PBA kasama na yung import nila. Kaya maraming mga babago dito sa lineup ngayon ng Rain or Shine Elastopic ng Titan Ultra para masiguro na magko-conform sila doon sa regulations ng PBA. Ngayon, kinakailangan siguro na tignan natin kung sino pa yung maaalis dyan dahil bukod doon sa mga players na i-release nila, kinakailangan din natin tignan kung sino pa yung pwedeng i-trade dyan. Dahil ang balita natin itong Titan Ultra, maraming mga teams na nakaka-interest sa mga players nila, lalo na itong si Joshua Monson. Dahil ever since nung na-trade si Calvin Abueva, lumakas na yung ugong-ugong na itong si Monson ang susunod. Actually, marami nga nagulat na nauna pang matrade si Abueva kaysa dito kay Monson. Na si Monson yung matunog talaga na malilipat sa Converge kapalit ni Alex Stockton. Pero ang nangyari, itong si Abueva ang napunta dito sa Converge Fiberxers. So, ito ngayon ang balita na baka si Monson naman kaya hindi napunta sa Converge ay baka ito'y malilipat sa SMC. Yan yung tignan natin kung matutuloy. Kung sakasakali, ito si Joshua Monson, magiging asset yan sa kahit saang team. Plus, marami pang ibang magagaling na players. Itong Titan Ultra na po pwede na matrade din at malipat sa ibang koponan.